Hello brothers and sisters, welcome back again sa ato na Book of Life sa chapter kakabuhi ko nga adlaw-adlaw ginabahagi ko. So today mga kapatid is Saturday, so maraming mga alalahanin na pumasok sa isip ko, ngunit yun lahat alam ko na mga tentasyon sa kabuhi natin. Kasi nga mga kapatid, ayon sa Matthew chapter 6 verse 33, uunahin mo lang ang mahal na Diyos. Siya talaga yung magbigay ng pangangailangan mo, ng mga karapat-dapat na pangangailangan mo. Ito yung verse na talagang gustong-gusto ko, kasi dito tumitibay yung panampalataya ko at pagtitiwala ko sa mahal na Diyos, na wala sang tentasyon na hindi masolve pag ang mahal na Diyos lagi ang unahin natin. So mga kapatid, ito ho yung nakasaad sa Matthew chapter 6 verse 33. Ngunit hahanapin ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idaragdag sa inyo. So, ibig sabihin mga kapatid, sabi ng Diyos dito, huwag mo unahin yung pagkain, damit, pera, problema. Unahin mo si Jesus. Iuna si Lord at yung kalooban niya. Parang yun na nga yung nagiging reflection sa buhay ko mula pa kagabi hanggang ngayon, na yung mga alalahanin ba mga kapatid, yung mga iniisip mo na hindi naman na tinatawag na importante, kundi yun ang mga bagay na tentasyon sa isip mo, na kumbaga pumapasok yung mga tentasyon, mga problema na sinabi naman ng mahal na Diyos na siyang unahin mo. Siyang unahin mo, kay siya ang bahala sa iyo. Kung sa bagay mga kapatid, lahat yan sa buhay ko ay nangyari na, nagawa ko na ho yun. Kumbaga pinangabuhi ko na yun, nangyayari na yun sa kabuhi ko. Pero bilang tao, hindi talaga maiwasan mga kapatid yung tentasyon. Totoo ho yun. Yung kahinaan, tao lang ho tayo, pero ganun pa man, lagi nating iisipin ang nakasaad sa Matthew chapter 6 verse 33, na doon pinapaliwanag na unahin mo lang siya. Unahin mo lang ang Diyos. Siya na yung bahala sa atin. Alam mo ba yung kapatid, na yung feeling mo ba wala kang mapagkukuhaan, walang makasagot sa problema mo, pero alam mo ba kapatid, ang katotohanan, ang Diyos ay talaga hong nandyan. Handang-handa ho siya magbigay ng pangangailangan natin. Unahin na natin siya. Kaya mga kapatid, today, ito yung chapter ng buhay ko. Ang verse ng Book of Life ko, yung chapter ng buhay ko, ang Matthew chapter 6 verse 33, na unahin natin ang mahal na Diyos. At ito rin yung naging chapter ng Book of Life ko today, na yung mga alalahanin o yung mga iniisip ko sa isip ko ng mga problema, hindi ko dapat unahin yun, kundi unahin ko ang mahal na Diyos. Kaya nga ito nga mga kapatid, ang aking ginagawa ngayon, naglalakad ako sa daan, dito sa karagatan, upang na magkaroon na ako ng peace of mind na kasama ang mahal na Diyos. Kagaya nito, gumawa na lang ako ng video ko, gumagawa na lang ako ng mga short ko na si Jesus lang ang nakasentro sa kabuhi ko. So kumbaga, hindi ho ako papatalo na mag-upo, magpahinga doon, na mag-isip sa mga problema, na samantala na pag ilakad-lakad ko ho at si Lord lang ang isipin ko, panalong-panalo na ako. Kaya mga kapatid, yan ho ang ginagawa ko sa ngayon. Kaya napapasalamat ako na hindi ako pinababayaan ng mahal na Diyos, at nire-remind niya ako lagi. So mga kapatid, ito nga yung aking ginagawa ngayon. Naglalakad na lamang ako para na hindi ko maisip yung mga ganung bagay, hindi ako papatalo. Kaya nga mga kapatid, ito nga yung gustong-gusto ko ngayong araw. Yung verse ko sa buhay ko is Matthew chapter 6 verse 33. Again, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay daragdag sa inyo. So mga kapatid,
Simple lamang ang explain ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus dito, huwag mo unahin yung pagkain, damit, pera, problema. Unahin mo muna si Lord, no? At yung kalooban niya. So parang ganito mga kapatid, parang anak ng hari, no? Na hindi ka na nag-alala ng baon mo, basta kasama mo ang tatay mo, ibigay niya lahat na pangangailangan mo. Ganun no, ang pinapaliwanag sa first day ito. Kaya mga kapatid, napapasalamat talaga ako na nagising ako ngayong umaga dahil sa verse ng Matthew chapter 6 verse 33. At ito yung tatlong point mga kapatid na kung saan ito nga ho talaga yung dapat natin kailangan, lalo pa hong tayo ho ay nag-aalinlangan sa ating mga sarili, mga problema, no? Ito ho yung tatlong point ngayong umaga na ibabahagi ko sa inyo na mula ito sa Matthew chapter 6 verse 33. Hanapin mo na. First, hanapin mo na. Priority si Lord muna bago lahat. Prayer, Bible, pagsunod, hindi kapag may time lang. Yes, mga kapatid. Kasi karamihan no, sa tao dito sa mundo, literal na tao, pag may time lang. No, mga kapatid, bigyan natin ng oras talaga. Unahin talaga priority natin ang mahal na Diyos. Pangalawa, ang kanyang kaharian at katwiran. Mga kapatid, ang ibig sabihin, hindi yung blessing ang habulin mo. Si Lord ang habulin mo. Pag nakuha mo siya, kasama na lahat ng blessing. Tama o yun mga kapatid. Kasi karamihan o sa ating mga tao, dadasal lang ho tayo pag may hinihingi ho tayo eh. After that, pag mayroon na yung blessing, pag nandyan na ho, nakakalimutan na ho natin. Ganun ho, palagi ang nangyayari. Yung pangatlo ho na point na mula dito sa Matthew chapter 6 verse 33, idaragdag sa inyo. Ibig sabihin mga kapatid, promise ho yan ng Jesus. Hindi mo kailangan magpaka-stress, mag-prove para sa sarili mo. Si Lord ang magdagdag. Timing niya paraan niya. Yes, mga kapatid, totoo ho yun. So mga kapatid, ganun ho yun, no? Timing ang mahal na Diyos pag magbigay sa atin ng tulong. Kaya itong tatlong point na mula sa Matthew chapter 6 verse 33, hanapin mo muna ang kanyang kaharian at katwiran, idaragdag sa inyo. Dahil ito mga kapatid yung sinasabi na pag ang Diyos ang inuna mo sa kabuhi mo, masumpungan mo ang huling destinasyon sa buhay mo. So mga kapatid, yung final destination, yung pinag-uusapan kahapon sa pag-live natin, ito yung pinag-uusapan kahapon, yung sa Revelation chapter 21, yung final destination. Yung kaharian na sinasabi dito, unahin mo si Lord ngayon, tapos bahala na siya sa bukas mo at sa langit mo. Ganun ho mga kapatid. Kaya ngayong araw, ang verse ng Matthew chapter 6 verse 33, yun ho yung nagiging buhay ko. Yun ho yung naging chapter ng book ko today. Ito ho yung chapter ng araw ko, ng book of my life, ng book ko today. Mga kapatid, ito ho yung chapter na kung saan nabasa ko sa Matthew chapter 6 verse 33 mga kapatid, na unahin natin ang Diyos, siya na yung bahala sa ating pangangailangan. So mga kapatid, nagpapasalamat ako sa mahal na Diyos dahil hindi niya ako pinapabayaan sa lahat na laban ko sa buhay. Mga kapatid, alalahanin natin, dalawa lang ang destinasyon na pupuntahan natin, lawa ng apoy o ang bagong Jerusalem. So mga kapatid, uunahin natin ang mahal na Diyos dahil yung destinasyon ng langit, si Lord na ang bahala sa atin. Amen? Amen. Mga kapatid, inanyahanan ko kayo nga mag-attend sa live natin every day, no? So sa ngayon, every 2 o'clock, pero sometimes nagkakalit tayo, pero sisikapin ko na continuous ang live natin in the time para ng lahat na viewers natin, yung nanonood at nakikinig sa pulong ng Diyos ay mananatili in the time, no? Or kung hindi man kayo maka-attend sa live ko, titingnan nyo na lang yung atin na live, i-check nyo mga kapatid. Mga kapatid, hindi ito sinasabi na namimira, kundi ito ho ay yung katotohanan na kung saan ito ho yung magiging trabaho ko sa mahal na Diyos dahil ho sa sahod ko na biyaya mula sa Kanya. Yes mga kapatid, wala akong sahod na literal, ngunit ang mga
biyaya ng mahal na Diyos sa kabuhi ko is tuloy-tuloy. So mga kapatid, ibig sabihin ang trabaho ko sa mahal na Diyos sa pamaraan na ganito ay biyaya sa buhay ang natatanggap ko. Amen? Amen.